12 Catholic, and we're gonna have memorial service by Pastor Alex de Venecia. And bago po tayo mag-worship at mag-share po ng word na mag-encourage po sa atin bawat kahit na ganito po yung kasasaad di pamilya, inanayan ko po lahat na tayo po ay tumayo. And let's start this with we pray. The God of all comfort, Lord, we are praying, God, for strength for the whole family. Kararagmiti apros mo, Apo Diyos, puso, Lord God, especially for the immediate family. And Lord, we lift up to you, Lord, whatever we feel right now. But we know, God, that you are a faithful Father. You are a faithful God. Na still, you're teaching us to respond, praising you, and worshiping you, God, this evening. We commit to you our hearts, our soul, and our mind, Lord, our strength, Lord God, to you this evening. We worship you. About those who are asleep, that you may not grieve, but you may not grieve as others who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. Therefore, encourage one another with these words. John 11:25-26. Jesus said to her,
I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe in this? Ecclesiastes 7:2. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For this is the end of all mankind, and the living will lay it to heart. John 14:1. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will make you to take and will take you to myself, that where I am, you may also be. From the book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 to 4. For everything there is a season and a time for every matter under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Job 1:21, and he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Sa ating lahat, sa lahat po ng miyembro ng pamilya, immediate family, mga kapatid, pamangkin po, at lahat po ng mga kaibigan. Pinapaabot po namin ang aming pakikiramay sa inyo in behalf of Victory Christian Fellowship. Kami po ay nakikiramay sa inyong lahat. At kami po ay nandito upang samahan kayo sa inyong grieving, sa inyong pag-mourn, sa pagpanaw ni Noel. And this evening, hayaan niyo po na may hatid namin kayo sa salita ng Diyos upang makahanap po tayo ng kaginhawaan. Pwede po tayo makaupo. Tuwing sumasapit po ang isang mga bagay o mga events sa buhay natin, katulad ng birthday, Pasko, New Year, tayo po ay naghahanda, di po ba? Pinaghahandaan natin ng mga events na to. Dahil po, itong mga events na to ay nagbibigay sa atin ng reminder na katulad ng Pasko, nagbibigay ito ng saya sa atin at alam natin ito isang family reunion. At the same time, pag sineselebrate po natin ng New Year, tayo po ay naghahanda dahil simula na naman ang taon. At marami po tayong sineselebrate ng mga okasyon sa ating buhay o sa ating mga pamilya. Pero sa mga okasyon na tulad ng ganito, ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay, ito ang isa sa mga okasyon na kung pwede lang, huwag na sana mangyari. Di po ba? Pag napag-uusapan po natin ng kamatayan, ito po ay isa sa mga, sabihin natin na iniiwasan nating topic. Sabihin natin na unwelcome topic ang pag-usapan ang kamatayan. Bagamat ito'y unwelcome, batid na naman din sa ating lahat na ang kamatayan ay kasama sa ating existence dito sa mundo. Di po ba? Many times, tinatabi natin yung thought ng death. But at the same time, alam din natin na at one point, tayo po ay haharap sa kamatayan. The question is, ang tanong po ay kailan? Wala pong maturity date o wala pong
Wala pong specific date, rather, ang kamatayan. Ang kamatayan ay dumarating sa isang buhay ng tao na hindi niya inaasahan. Bagamat may mga pangyayari katulad ng aksidente o sakit. Ito'y nangyayari sa tao na sabihin natin sorpresa o hindi ito schedule. Ngunit sa lahat ng mga schedule, ang Panginoon lamang nakakaalam kung kailan tayo tatawagin at pauuwiin. Pagsusuriin po natin ang salita ng Diyos, binibigyan po tayo ng idea o ng pagkaintindi kung paano po mangyari na katulad ng event na ito na pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Binibigyan po tayo ng understanding na ang buhay ng tao ay maiksi at temporary lamang. Ang buhay natin dito ay maiksi at temporary, kaya maigi na malaman natin na kinakailangan nating paghandaan ang mga oras na ito. Nabanggit ko kanina, yung mga event ng birthday, ng New Year o ng Christmas na paghahandaan, tulad din ng isang kasama sa daloy o takbo ng buhay, maganda rin siguro na pag-isipan natin na paghandaan ang kamatayan. Pero titignan po natin, makikita na rin natin po na unti-unti na rin po itong natatanggap ng tao. Dahil po, meron na pong life plan, meron na pong mga ibang mga plans, okay, mga plano o mga insurances para hinahanda ang sarili kung sakali siya ay pumanaw. Ngayong gabi, hayaan niyo po akong i-share lang po sa atin ng maiksi. At tingnan po natin kung ano po sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa buhay, kamatayan, at sa buhay na walang hanggan. Nabanggit po sa the book of John that the Lord Jesus Himself can relate. Okay? Naintindihan po ng Panginoon Jesucristo kung ano pong ibig sabihin na mawalan ng isang mahal sa buhay. The Lord Himself experienced losing a loved one nung namatay ang kanyang kaibigan na si Lazarus. Alam ko po na lahat po tayo ay narinig ang kwentong ito, ang storyng ito, patungkol sa buhay ni Lazarus. Ito po yung mama na pagkaraan ng 3 araw, muling binuhay ng Panginoon. Di po ba? Pero meron pong kasama doon sa kwento na maganda pong matingnan natin, makita natin kung papaano po napalitan yung hinagpis ng isang miyembro ng pamilya, napalitan po siya ng hope o ng pag-asa. We begin to see that the scripture, despite of seemingly bad news, all of a sudden, nagiging good news. Hayaan niyo po akong basahin sa inyo ang scripture na to sa John chapter 11, verse 17 hanggang 27. Nakasaad po dito, on his arrival, Jesus found Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. Lord, if you have been here, my brother would have not died. But I know, sabi ni Martha, God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know
He will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, Martha replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. The story begins by saying, by a question, a statement sinabi ni Martha, Lord, sana kung nandito ka, hindi na namatay ang aking kapatid. Pambungad niya na bati sa Panginoon na nagbibigay ng kung ano ang kanyang tunay na nararamdaman sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Siya ay disappointed. Mabigat ang kanyang loob dahil alam niya kung ano ang pwedeng gawin at anong kakayahan ng Panginoong Jesucristo tuwing may mga tao na nangangailangan ng tulong, especially pag sila'y nagkakasakit. Kaya yung response po ni Martha, sabi, kung nandito ka lang, hindi siya namatay. Dahil alam ni Martha na bibigyan o madaling ilahag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang milagro para sa buhay ni Lazarus. Happening here, my brother would not have died. Martha knew that Jesus is a miracle worker. Alam niya mga mata na experience niya kung paano magbigay ng milagro ang Panginoon. Ang resurrection and life. The story goes, pumunta ni Jesucristo si Lazarus, maya-maya, siya po'y lumabas at buhay. Bumayan. Isang malaking milagro na pinakita na gaano man kasama ang nangyari. Martha hoped that God's supernatural power mag-witness sila mismo. Pero ang tension sa kwento, kung titignan po natin sa mga panahon natin, sabihin natin, o nga, kung nandito nga si Kristo, pag hindi nangyari ang milagro, walang milagro nangyari. Lumapit tayo sa Panginoon, pero tila, wala tayo nasumpungan na sagot. Tila katahimikan ng Panginoon. Narisumpong sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang kapayapaan ay siyang natatanggap ng isang tao na sino bang lumapit sa Panginoon. Nabanggit ko po kanina na nakaka-relate o may the Lord ministers comfort to people who are hurting. Pag isang mahal sa buhay ay pumanaw, ito po'y masakit at malungkot. But when the peace of God comes, yun po yung napakalaking bilado na marami ay hindi nakikita at hindi nararamdaman. All of a sudden, this changed the story. Nabago po yung istorya. Sabi ni Martha, kung nandito ka lang, hindi na sana namatay ng aking kapatid. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nabago po ang kwento, nabago ang story. Bagamat sa harap natin, nandito nakahiglay si Noel. Ang kanyang katawan ay walang buhay, pero naniniwala ko, mababago ang kwento, mababago ang istorya dahil ang lahat ng mga alaala at lahat ng mga turo, lahat ng mga panahon na ginugol ni Noel para sa kanyang may bahay, sa kanyang pamilya,
ay lahat ito nandito sa kanilang puso. It is all stored in their hearts. And these are good memories to keep. That even though hihimlay natin siya bukas, at alam natin hindi na natin siya makikita kailanman, pero alam natin, buhay siya dito sa ating puso. Ang kanyang alaala, kanyang mga katuruan, ang kanyang mga bilin ay mananatili sa ating buhay, sa ating puso. At alam natin na ito hindi lamang mananatili sa atin lamang, kundi ito'y maaaring ipasa sa mga susunod pa mga henerasyon na nanggaling sa atin. What is seemingly bad now turns to be good. It's sad to let go, difficult to let go, but at the same time, we know wala nang sakit, wala nang hirap, He is in a better place. Many times, isipin po natin, ang death ba ay liability? Or is death an asset? Naniniwala ko, in the physical, it looks like a liability. In the physical. Pero kung titignan mo siya ng buong buo, death is an asset. Imagine, wala nang hirap, wala ka na po problemahin, wala na yung mga problema na atake mo ng lahat ng gagamit sa mundo. And all you have is the peace, kapayapaan na nanggaling sa Panginoon. Kumanaw man ang iyong asawa, pero meron kang isang Panginoon na willing, merong special na space na binigay ng Panginoon sa mga tao. Na binibigay ng Panginoon sa mga tao. Sana huwag mo kakalimutan. Paghawakan mo. The Lord offers Himself as your Father. He is your Father. He is your Heavenly Father. That you can come. Na pwede makita na siya tutulong, gagabay, nagbibigay ng direksyon, alalayan ko. Alam ko, higit pa ang kanyang gagawin para sa mga pamamahanan. Ang Panginoon po ang isang bibigay mapupuno ng anumang mga bagay na kung tayo po ay tatawagin ng Panginoon, ang tanong po dito ay handa na po ba tayo? Sana po i-consider natin ang ating paghahanda. Sana po i-consider po natin kung paano po natin ihaharap ang ating sarili kung tayo po ay humarap sa ating may likha. Maganda rin po sigurong mag-isipan na the reality of life, wala tayo oras na natin, sana po tayo po'y handa, tayo po'y may handa na humarap sa ating Panginoon, tayo po'y naiayos natin ang ating mga buhay habang tayo nandito sa mundo. Nais ko pong manalangin po tayo. Gusto ko pong ipanalangin ang pamilya. Pangalawa, gusto ko rin pong ipanalangin ang bawat isa sa atin upang sa ating pag-consider ng paghahanda, tayo po'y magkaroon ng relasyon, magandang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Mangyari kung tayo tumayo lahat. Tawagin ko rin po si Pastor Sir na samahan po dito sa harap upang aming panalangin. Samahan po kami at ipanalangin po natin ang pamilya kagani. Panginoon, marami pong salamat na yung promiso, Lord, that you are close to those who are broken hearted. Lord, marami pong salamat na ikaw po ay hindi
malayo na Diyos, ikaw ay malapit sa kanila. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang magpapalakas sa kanila. Lord, hindi po sapat ang kain or tulog sa pighating ito. Pero ang priceless, Panginoon, na magpapalakas sa kanila, ikaw. Lord, maging ama ka sa kanila. And Lord, I even declare that you will shepherd them. Lord, shepherd them. Lord, you said in your word that the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. Lord, thank you that you are the God who restores. Lord, you are the God who can provide peace. Lord, in the midst of storms, Lord God, na nangyari ko, hindi po nila ito piniling sitwasyon. Pero nangyari dahil hindi po sila in control sa buhay ng bawat isa. Pero Panginoon, naniniwala ako that you are God who is sovereign, you are in control, you have a great purpose in this family. You love this family. Lord, sa mga naiwan po, Panginoon, nawa ay maranasan nila na Ikaw, O Diyos, Jesucristo, ang kanilang pundasyon, na bagamat ito po'y matinding pagyanig na nangyari sa kanilang buhay, Panginoon, hindi po sila magigiba, hindi po magpo-collapse ang kanilang pag-asa, ang kanilang pagsasamahan. Lord, instead, Lord God, lalo kung ikukos mo, Panginoon, itong pamilyang to na lalo sila pong magpupulot, lalo po silang magmahalan, Panginoon. Magiging evident po, Panginoon, ang karakter mo na maging mag-overflow sa pamilyang to, Panginoon Diyos. Lord, sa huling hantungan at sa mga susunod na araw, hindi rin po magiging madali. Pero, sabi nga ni Pastor Alex kanina, Lord, mararamdaman nila na hindi po sila nag-iisa. Mararamdaman po nila na meron po silang ama na you're a perfect Father. Lord, you will never leave them nor forsake them. And Lord, be with them, Lord. Father, Panginoon, kami po ay unang-una. Nagpapasalamat at sinamahan niyo po sila. Nung simula ng na-diagnose si Noel, siya ng sakit. Maraming salamat po, Panginoon, na bagamat ito'y isang mahirap na yugto sa kanilang mga buhay, binigyan mo pa rin sila, Panginoon, ng kalakasan. Binigyan mo pa rin sila, Panginoon, ng pag-asa sa kabila ng tila imposibleng prayer request. At Lord, alam po namin na pinakinggan mo, Panginoon, ang bawat isang ito. Ngunit, minarapat mo, Panginoon, na magpahinga si Noel dahil ito'y mas magiging maganda. Hindi lamang para sa kanya, ito'y rin magiging maayos para sa kanyang pamilya. Dalangin ko ang kanyang may bahay, Panginoon, na samahan mo siya. Dalangin ko, Panginoon, na i-comfort mo ang kanyang puso at ang kanyang spirito. Dalangin ko rin po, Panginoon, na samahan mo siya, Lord, sa kanyang pangungulila sa kanyang asawa. Dalangin ko, Lord, na ikaw ang siya magpuno ng lahat ng mga kalungkutan. Pawiin mo ang kalungkutan, palitan mo, Panginoon, ito ng saya. Pawiin mo, Panginoon, ang mga tipong siya'y nag-iisa noon ng assurance na hindi mo siya papabayaan. Dalangin ko pa, Panginoon, na patuloy mo siyang gabayan, patuloy mo ihatid sa kanya araw-araw na ikaw ang kanyang kasama at makakasama sa kanyang buong buhay. Lord, we pray, Father, for the family. We speak forth, Lord. We speak forth your grace. We speak forth, Lord. We speak, Father God, your peace and your comfort to overshadow them, O God. Thank you. We give you praise. Panalangin ang bawat isa na nabanggit ko ni Pastor Alex kanina na about paghahanda. Alam niyo po kung ang katotohanan po ito, kahit anong pong paghahanda ng isang tao, kaya hindi po magiging kwalifikasyon na tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi po sinabi po sa Biblia na dahil po sa kasalanan, tayo po ay napalayo sa Diyos. At sinabi rin po sa Biblia na wala pong taong matuwid
Sabi sa Biblia ni Isa na hindi po natin kayang mapalapit sa Panginoong Diyos sa ating sariling gawa. Hindi po natin kayang paghandaan ang ating sarili. Pero, pinaghandaan po ng Panginoon. Very familiar scripture po sa Bible na sabi na, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Hantayo kaya nga abutan ni Apo Diyos. Iso nga nangyari, ni Apo Diyos tiyang mabut kinyatay. Na hantayo nga may sarbati relihiyon, kundi relasyon kini Apo Diyos. Nais po nating mapalapit sa Panginoong Diyos, pero ito pong katotohanan, nauna na pong lumapit ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang atin na lamang pong gagawin ay ating po siyang tanggapin at humingi po ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ito po ang napakagandang balita, napaka-faithful po ng Panginoong Diyos. Na kahit po tayo'y napakalayo sa ating Panginoong Diyos, wala pong malayo sa nagmamahal. Nilapit niya po ang buong pagmamahal niya sa iyo. At hindi pa po huli ang pagkakataon. I believe the Lord is using every moment and every season just to expose and express His love to each of us. And I believe the Lord is saying, regardless of what happened in the past, in your life, in your passing, the Lord will always be He is yesterday, today, and forever, and He will love you forever. And if you would like to accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior po ng buhay nyo, maaari po ba na ipanalangin ko po kayo? Okay, tayo po lahat ay pikit po natin ating mga mata, and if you would like to give your whole life to the Lord, Lord, narito po kami, Panginoon. Lord, na naniniwala po kami that even though we are a sinner, Lord, you love us. And Lord, pinatunayan mo, you died for all the sinners. Lord, namatay ka sa lahat ng mga makasalanan na gaya namin. And Lord, we believe, Lord God, that hindi po namin kayang pagbayaran lahat ng to. But God, you gave your own. Lord, you died on the cross. And Lord, lumanag po ang dugo, Panginoon, at itong dugong to ang nagsisimbolo, Panginoon, na aming kapatawaran. At can you pray this and follow this prayer after me? Lord Jesus, I believe that you died on the cross for me. You rose from the dead, proven na ikaw ay anak ng Diyos. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At tinatanggap po kita mula ngayon na ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Tulungan mo ako na mamuhay na ayon sa iyong salita. Mula ngayon, ikaw na ang aking Lord at Master ng buhay ko. In Jesus' name. Amen and amen. Dati po, meron pong promisa sa Biblia na isang dating makasalanan na nakatanggap sa Diyos. Sabi po sa Biblia ay libo-libo at millions po na anghel na nagse-celebrate po sa Diyos. And truly that we are saved by God's grace, not by works. Amen. At ito po yung mga magagandang alaala ni Sir Noel. You cannot worry those, especially those good moments, and especially those unforgettable moments. Ang aalalahanin na lamang po natin ngayon yung magaganda. Kasi wala naman pong buhay na perfecto. Ano po? Si Jesus na Ian, kanyang anak. Sir Ian. I stand here not only as a grieving son, but also as a grateful one. Grateful because God blessed me with a father whose faith and love shaped my life. My father was a man of deep and unwavering faith. Naalala ko nung bata ko, every Sunday, siguro niyang pupunta kami sa church. Saka sinasamahan ko rin siya every Wednesday night sa prayer meeting. He taught us that before anything else, we must put God first. Sa kanya ko natutunan ng tunay na lakas
na nagmumula sa pananampalataya at panalangin. Papa was not perfect, and never was I. Marami akong kulang. May mga panahon na nagkamali ako. Naging pasaway. Naging dahilan ng kanyang pag-alala. May pagkakataon pa nga na may nagawa akong mali na hindi maganda. Pero hindi siya nagalit. Nagsulat lang siya sa mesa ng dapat hindi na yun mahuli. Simple lang siya. Pero hindi siya nagagalit. Pero pag nagsalita siya, talagang matatamaan yung puso mo. Minsan nga naisip ko, sa mga nagawa kong pagkamali, ako yung black sheep of the family. Pero si Papa, kahit gano'n pa man, pakiramdam ko never niya akong tinuring na wala na akong pag-asa. He was very calm, very patient, napakabait. Hindi, walang kaaway, at hindi mapagmataas ng boses. Pero sa kabila ng lahat ng aking pagkukulang, nandun pa rin siya. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako iniwan. Instead, mahinaon niya akong ginabayan, itinuwid, at pinaalalahanan na kaya ko pang maging mabuting anak. Because of that, I understood His love even more. His love was patient. His love was steady. There came a time when I decided to go abroad because I wanted to grow. I wanted to be independent. I wanted to make Him proud. And whenever I went, I carried His lessons with me, especially His faith and His calm strength. And when He became a grandfather, we witnessed another beautiful side to Papa. He was a sweet and gentle lolo to my two daughters. The way he looked at them, cared for them, and smiled at them showed how proud and happy he was. Hindi lang siya mabuting ama. Isa rin siyang mapagmahal at maalagang lolo. Before I end my message, gusto ko rin pong magpasalamat sa mga taong naging bahagi ng journey ni Papa. Lalo na during his chemo treatments. Hindi naging madali ang mga nakaraang buwan. It was a season of hospital visits, waiting, prayers, and hope. Pero sa tulong ninyo, hindi namin naramdaman na kami lang ang lumalaban. Sa mga bumisita, tumawag, nag-message, nagbigay ng tulong, at higit sa lahat, nagdasal. Maraming salamat po. Your support gave us strength more than you know. At syempre, isang espesyal na pasasalamat sa aking Ate Grace. At kay Payo Joban. Sila po talaga ang aming naging sandigan namin araw-araw. Sabi ko nga kay Ate Grace, ang galing niya. Kasi napaka-strong niya. Kahit pagod, kahit masakit, hindi siya simuko. She carried so much quietly and bravely. Ate Grace, your sacrifices, we saw your strength,
At alam namin kung gaano mo kamahal si Papa. Maraming salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa Kanya hanggang sa muli. Papa, thank you for not giving on me. For not giving up on me. Thank you for believing in me even I was struggling. Thank you for showing me that discipline can come with love and correction can come with patience. At ang lahat ng tinuro mo, pananampalataya, katatagan, kababaang loob at pagmamahal mo sa pamilya ay ipapasa ko rin sa aking mga anak. I will make sure your values and your love continue to live on through us. Ngayon, masakit ang pagkawala, but we are comforted knowing that God, you faithfully serve every day, has now welcomed you home. The church you love so much is now heaven itself. Wherever you are, finally at peace. Papa, I promise to continue the faith you taught us. I will carry your name with honor. I will strive to live a life that will make you proud. We love you always. Rest peacefully in the arms of the Lord. Gusto ko magpasalamat each and every one of us who come here to para samahan kami sa activity nito. Sa akin is yung journey ko kay Papa is ako yung kasama niya ng isang dekada or other words, 10 years. Kasi December 28, 2015, kinasal kami ni Grace. And then, yun, bali, 10 taon na journey in there's new life. Ako yung kasama ni Papa. And ako yung parang kumbaga sa baseball, siya yung pitcher, ako yung shortstop. Bali, ako yung parang laging nasasabihan, gano'n. Then ako rin po yung mga naka-witness ng mga lalo na sa spiritual life ni Papa. Wherein, yun nga, bali si Papa, as a Christian, bali malalim na siya. Hindi na siya yung basta-basta nasasabihan ng parang hindi niya na kailangan interpret or paraphrase yung mga sasabihin, but rather na-meditate or na-interpret niya na lahat ng mga patungkol sa Biblia, yung sasabihan ng Diyos. And then nakitaan ko siya ng yung parang na-institutionalize na parang yung muscle memory every morning, andun siya sa hapagkainan sa mesa na hindi yung food na i-intake ang andun sa table, but rather yung Biblia, Bible na nag-jot down siya. Yun, first thing in the morning, yun yung ginagawa niya. Kaya parang siya yung naging alarm clock natin. Alarm clock namin when it comes to spiritual life. Na pagkagising namin sa umaga, parang ang magiging mantra namin is put God first in everything you do. Ganun. Parang na-influensyahan kami ni Papa pagdating sa spiritual life. Parang siya yung naging alarm clock po namin. Siguro, yun doon sa 10 taon na pagsasama namin ni Papa, masasabi ko na ako po yung parang pinaka mapalad na manugang. Kasi si Papa masasabing wala siyang bisyo. Yun nga, yung karaniwang bisyo naman hindi umiinom, and then walang barkada, at isa pa, Christian. Bali, yun, napakapalad ko kasi every time na gigising kami, may pagkain na, hindi na namin kailangan magluto, kakain na lang, and baso. Pagdating naman po sa gabi, ganun din, na hindi po nawawalan ng pagkain na luto. Pagka-uwi namin, yun, bali kakain na lang. Bali, napakasarap ng buhay, nakasama namin si Papa. Dun sa 10 taon, bali hanggang dun sa yun, yung na-diagnose lang siya na mayroon po siyang stage 4 pancreatic cancer. Naramdaman niya na may ganun siyang sakit. Bali, sinabi niya sa akin na nakaramdam siya ng bukol dito sa upper stomach niya. Bali, parang
matigas na hindi niya maintindihan. And then nangangayayat na rin siya. Doon na siya nag-decide na magpa-check up. And then upon check up, hindi pa nadadayag o hindi pa nagabiopsy. Bali may output na yung doktor na yun nga, bali nasabing malignant na yung cancer. Then kumalat na rin sa mga liver, hindi lang sa pancreas. And nakabiopsy yung output, yun nga, bali stage 4 pancreatic cancer. Pero si Papa, hindi siya yung, despite dun sa sakit na naramdaman niya, yun nga, pag tayo may feedback ng doktor na gano'n is medyo panghihina tayo, magiging tablet. Si Papa hindi niya pinakita na may sakit siya. Bali, hindi siya yung inaasikaso, hindi siya yung palaging irritable. Kalmado lang si Papa. Yung fight niya sa buhay yung may sakit is masasabing it's a good fight. Bali, naging yung laban ni Papa is masasabing parang siya yung main character na nabait. Hindi siya yung natalo. Yun, bali, si Papa rin is jack of all trades. Bali, isa pa yun sa maganda sa kanya dahil lahat po ng skills meron siya. Alam niya mag-building, alam niya mag-electrician, alam niya mag-labor, alam niya mag-carpintero, alam niya mag-ayos ng sasakyan. Lahat po ng skills nasa kanya. Kaya ako napakapalad ko dahil natututo ako sa kanya. Yun lang, malungkot kasi parang wala na yung magiging isa sa mga father-in-law ko and at the same time teacher. Yun lang, maraming salamat at yun lang po yung parang pinaka-synopsis na ako sa sana namin. Thank you. Mga Gadali, Uncle Boy sa amin tawag namin siya. Bali pamangkin niya nga po ako. This is the celebration of life para sa kanya. So gusto ko bigyan siya ng emphasis yung panahon na nung magkakasama kami noon, nung malilit pa kami. Totoo yun na banggit nila. Wala talaga siyang bisyo. Napakabait na tao. Wala siyang ganong barkada. Ang mga barkada niya that time, yung mga pinsan buo niya rin. Tapos isa lang ang libangan niya. Chess. Alam ni Auntie. Chess. Actually, siya ang unang nagturo sa akin ng chess. Napakagaling niya mag-chess. Ano yan, pagkagaling sa trabaho, andiyan na sila, nandun na sa baba ng bahay namin. Kasama yung mga pinsan niya. Tuwa na sila, ang iingay nila hanggang gabi. Dahil lang sa chess. Hindi sila nagsusugal. Talagang pagalingan lang sila. At isa siya sa mga magagaling na naglalaro that time. Kaya madali ako natuto dahil sa kanya. And then eventually nga, nakilala niya na si Auntie. Nagbukod na sila. Misa-misa na lang kami nakikita. Pero, it doesn't mean na hindi kami nakikita physically. Wala nang every now and then, tuwing Pasko, tuwing bagong taon, kasi ilang blocks lang naman ang layo from sa bago nila apartment doon. Lang yun, maglalakad ako from house, papunta sa kanila. May nakahanda na dyan, cider barya o anumang candy, hindi niya nakakalimutan. Siya yung tipo ng tao na na mapag-care, pero hindi siya masalita. Hindi mo mararamdaman through physical, pero mararamdaman mo sa kilos na lang, ipapakita niya sa iyo sa ganung bagay. Hindi siya yung showing tao. Siguro dahil ganun na ugali niya, tahimik ganyan. Tas yun nga, eventually, dumating na rin yung mga pinsan ko, hindi na rin kami ganun nakikita. Recently yan, pero tuloy-tuloy pa rin ang communication. Nandun pa rin. Tapos ito nga, itong mga few years ago, nagkasakit si tatay. Every now and then, dinadalaw niya yung tatay ko. Hindi maputol ang kwentuhan nila. Kaso nga lang, kailangan din nilang umuwi dahil kami from Tagaytay sila dito sa Pangasinan. Pero, yun po. Gusto ko lang bigyan ng emphasis, napakabait ng tao. Napakasimple. Ang pinakasentro ng buhay niya, sila, yung pamilya, ganyan. Tapos
every now and then, binibigyan niya rin akong payo. Maraming salamat, Uncle, sa lahat ng bagay. At ngayon, nandiyan ka na, nasa mabuting lugar ka na, wala nang sakit, wala nang paghihirap. At mamimit mo na rin yung kuya mo sa heaven. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat. Sabi po, Asinggan Bible Baptist Church. Nag-start po ako dito. I came from Nueva Ecija. Kasama ng taon. Siguro mga 8 months. Mga ganyan po. Kasi nag-start po ako dito 2017. Siyempre, pagwan lang po. Mga renta-renta lang ng mga bahay. Until sa time po, nakandito po kami sa Baro, nagre-renta pa po dyan. Ay doon po kasi kami nagkakilala na ng budusan. Okay, alas 7. Kaya ang start po kasi ng service namin, 9:30. Alas 7, doon na po siya. Doon na po siya kaagad. Okay. And then, isa na masasabi ko po kay Brother Noel. Kasi since po na naka-purchase kami ng lote, siya na po yung kasama namin sa construction. Okay, hindi lang siya yung tawag dito, hindi lang siya yung magtatrabaho. Siya mismo bibili na, Pastor, kailangan natin ng ganito. Ako nang bibili. Kaya nga, sabi ni Sir kanina, kaya niyang karpintero, mason, electrician. Kasi yung kubo po namin, kasi yun po yung una na itinayo po namin that time. Ang balak po namin talaga doon kubo talaga, na kawayan, pawid yung kwan. Sabi niya, Pastor, ganito na lang para pang matagalan. Okay, bumili na siya ng 300 na hollow blocks. Siya na rin nagbayad, siya na rin ang kasama po namin ng trabaho. So, very kwan po si Brother Noel. Although sabi nga nila, hindi tahimik lang siya, pero yung siya na rin po magdadala ng merienda, ng pagkain, lahat na po. Kaya yun po yung nami-miss po namin sa kanya. And then every Wednesday po, nakapag-preach na rin po pinag-preach ko na rin po siya ng thrice sa po prayer meeting. And then every prayer meeting po kasi namin, ng Wednesday, pagkatapos ng may kainan po kami bago umuwi, kung ano na po nadadala niya, maski yung mga rambutan nila doon sa kanila, sa likod, lahat yan nadadala niya, mga kung ano-ano. Okay? So, napaka-wan po niya, generous. Siya yun po yung isa na masasabi ko po sa kanya na since nga po, yun po, na-find out na may sakit, every now and then po, mini-message ko, hindi po siya nagre-response. Okay. At one time nga, doon din, nag-fellowship din po kami sa bahay nila kasi hindi po namin sila maabutan pagkakon every now and then, nabibisitahin ko po. Yun po, sabi ni Sir kanina, even though may sakit, hindi niya pinapahalata na may sakit. Okay. Many times, I think, thrice yata na bumisita po. Nasa labas, grocery. Okay. Kaya ang kinakausap ko si Madam. Okay. Madam, binisita ko po sa ganito. Pinag-pray ko po. Kaya yung last po na visit ko po sa kanya, ay yung dumaan lang po ako doon. That time, may sakit na siya that time. Siya pa yung nagluluto. Pinipilit nga niya ako na, Pastor, kumain ka na dito. Walang po yan. Talagang mayroon pa akong inaasikaso that time. Pero salamat na since po na siya po yung nagkasakit, every now and then, kasama na po namin siya sa prayer. Okay, alam yan ni Madam, lagi namin pinupuntahan. Kaya lang hindi nga namin hindi po madatnan sa bahay. So yun po. At salamat dahil sabi ko nga po na si Brother Noel, I do believe, kasi kwento niya before, nang nasa Saudi pa siya, with Madam, ay talagang yun na po yung buhay niya. Tinanggap niya ang Panginoon, and I do believe, nag-i-enjoy na po siya sa langit, sa piling ng ating Diyos. Okay? Kaya salamat po. Sa gabing ito, everybody nandito ay nakapakinig po ng salita ng Panginoon. Kasi sometimes kapag pinag-usapan ng kamatayan, maraming tao, diba, natatakot. Okay? Kasi hindi po natin dapat katakutan ng kamatayan. At kailangan paghandaan nga natin. Diba? Kaya
Ako ay rin nagpapasalamat po sa Panginoon na Brother Noel, sa maikling panahon na pagsasama po namin, ay nakita ko po yung talagang puso po niya sa gawain. Okay? And then, isang bagay po, although minsan, mahilig din po siya po, mag-discussion, mga ganun. Diba? Pero salamat dahil nakasama po namin siya. And I do believe, even mga kamag-anak nandito, every now and then na pupunta po ako doon, talagang doon ako sa tagiliran nila kumakatok eh. Kasi pag sa harapan, hindi ka talaga marinig kasi mayroon siyang ginawa. Since pandemic, mayroon po siyang ginawa po doon sa likod na bahay. Okay. Sabi nga, siya lang doon pong gumawa nun eh. Welding, lahat po. Kaya yun po mamimiss po natin sa kanya. Pero salamat nga sa Panginoon na nag-i-enjoy na po siya sa lahat. Okay. So magandang gabi po. Ako po ay nalulungkot sapagkat hindi na namin makakasama pa sa mga susunod na araw si Brother Mel. Nalulungkot ako sapagkat hindi na kami nagkita in person. Pero nung buhay pa siya, araw-araw kami magkausap via video call. Wala pong araw na di kami nagkausap. Kumusta, nagbibigay ng updates sa isa't isa about sa kanyang pagkikemo at sa lahat tungkol sa araw-araw at kawain. Si Brother Noel ay mabait na asawa, provider sa lahat ng aming pangailangan, especially nung siya ay nasa ibang bansa pa. Siya ang naging gabay ng mga anak namin nung ako ay nakapunta naman sa Canada. Wala akong naging problema dahil alam ko siya ay mapagkakatiwalaan and a God-fearing man. Siya ay laging nagbibigay ng magandang advice at matatalinong opinion sa akin at sa aming mga anak. Siya ang aming naging takbuhan sa mga advices para mag-come up ng isang desisyon. Siya ay at higit sa lahat, siya ay prayerful and always read the Bible. Kung siya man ay magbigay ng advice, always based on the Bible, the words of God. Inilaan niya ang kanyang mga oras sa lahat ng gawain sa bahay at gawain sa church, kung saan man siya mapunta. Marami siyang nagawang projects, especially ng pandemic, para sa pagpapaayos ng aming bahay. Alam ko nagawa namin ang lahat at nararapat para kay Brother Noel. Sinuportahan namin siya sa lahat ng kanyang mga desisyon. Nakita namin na gusto niyang gumaling. Sabi nga daw ng doktor niya, he is a fighter. Hanga ko sa kanyang pananampalataya. Because for him, all things are possible with God. Mahal na mahal ka namin at lagi ka namin mamimiss at di ka namin makakalimutan. Sa lahat po ng aming mga kapamilya, relatives, kaibigan, ka-churchmate at kasamahan sa trabaho, mananalangin, tumulong financially, ng musta at nag-abot ng comforting words, salamat. Kami po ay natutuwa sa pinakita niyong concern sa aming pamilya. At sa lahat na narito, salamat sa pakikiramay at sinamahan niyo kami sa pag-celebrate ng buhay ni Noel sa gabi nito. At sa ating Panginoong poong may kapal, salamat sa lakas, biyaya at protection na patuloy niyang pinagkakaloob sa akin at sa aking mga anak. Muli, magandang gabi po. Salamat. Pero at least we have given a picture for more than 6 decades. Okay, ng kanyang buhay ay makita po natin na napaka-purposeful po ng pinahagi sa kanya, na pinigay sa kanya ng Diyos at nadamay po ang kamag-anak, mga kaibigan,
kaibigan, and even the people who's attending the church. So, with this, marapat-dapat lamang po na with his life, okay, we'll give praise to the Lord, and we can still say, Lord, thank you for Tatay Noel, okay, for more than 60 years, for purposeful years that tayo mismo ay saksi na tayo po ay naging na-bless po tayo sa kanyang buhay. And with this, tayo po lahat tumayo, and we'll just sing, and because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. We give you all the glory and honor. Thank you, God, na kami po ay naging kabahagi ng buhay ni Tatay Noel, Lord God. And Lord, we celebrate, Lord God, His life that you gave for us, Lord, na na-bless po kami sa kanyang buhay. And Lord, whatever happens, Lord God, sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa mataas na pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Dito po nagtatapos ang ating memorial service, and muli magandang gabi po sa atin. To
to more than I can be. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'll play a song that would never ever end. How I love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheets. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'll play a song that would never ever end. 'Cause I love, love, love to dance with my father again. Sometimes I listen outside the door, and I'd hear how my mom would cry for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but can you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but the Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, this is all I ever dream. This is all I ever dream.
my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. That I am, that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets, and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true, and all of my hopes, and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around.
inside this armor, the warrior is a unafraid, because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. I cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è When shadows fill our day, lead us to a place guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved.
troviamo We hope it's so we'll find intorno e dentro sé. another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, Just like every child, need to find a place. Guide us with your grace. Bago po natin ihimlay si Noel, hayaan niyo pong basahin ko lang po ang mga konting talata ng salita ng Diyos na ating gagawin paghimlay sa kanyang katawan. Nakasabi po sa Genesis chapter 3 verse 19. For dust you are, and to dust you will return. At nakasaad din po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 20, all go to the same place. All come from dust, and to dust all return. Ito po yung tinatawag natin na cycle of life. Ito po yung tinatawag natin na isa sa mga disenyo ng Panginoon na kanyang ginawad sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon at ang kanyang karunungan, ang kanyang wisdom ay nagbibigay ng liwanag at intindi para sa ating lahat. Na ang buhay dito sa mundo ay temporary, saglit po lamang. Bagamat saglit o temporary, nabibigyan po tayo ng mga pagkakataon upang i-maximize o gawin po natin yung nararapat, gawin po natin yung tama, naaayon sa kanyang salita at sa kanyang mga tungkulin. Gaya ng tinuturo ng Biblia patungkol po sa buhay at sa buhay na kanyang inilaan para sa isa sa atin. Ang buhay dito sa mundo ay hindi po nagtatapos dito lamang. Pagkos ang kamatayan ay isang yugto na nagpapakita na ang buhay ay pwedeng magtuloy-tuloy. Kaya po sinabi ng Panginoon Jesucristo that whoever believes in Him shall have eternal life. Sabihin ko, ang kamatayan ay hindi siya the end. Ito po'y panimula. The end, dito sa mundong ito, pero na panimula siya sa isa pang panibagong buhay. At ngayon po, makikita po natin at i-imply po natin mamaya si Noel. Ito po isang patunay na ang kanyang katawan ay may iwan dito sa mundo. Ngunit, ang kanyang spirito sa ngayon ay kasama ng Panginoon. Yun po yung promise ng Panginoon. Nung sinabi niya, whoever believes in me shall not perish but have eternal life. Ano po yung pinahawakan nating promise? Sinabi rin po ng Panginoon Jesucristo na kailangan daw po siyang mauna para ihanda ang tahanan ng Panginoon na siyang marami mga kwarto. At ang bawat isa nito ay hinanda niya para isa sa atin at sino man na tumanggap, siya ay makakasumpong ng isang lugar sa kanyang kaharian, sa kanyang tahanan. Naniniwala ako dahil sa buhay ni Noel at sa kanyang devotion at kanyang pagsunod at ng pagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon Jesucristo, siya ay nakasumpong ng isang lugar kasama ang Panginoon. Hindi ho natin makikita muli si Noel, pero ang magandang balita ay nakatuon sa salita ng Diyos. Ngayong umagang ito, as much as na we don't want to release, kailangan po natin i-release, kailangan po natin i-let go si Noel. As much as his life has pleased the Lord, our God Almighty who is in heaven, in His wise providence, to take into Himself our beloved Noel Tagalog
we commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, and looking for the blessed hope and appearing of God in our Lord Jesus Christ, who shall change the body of our humiliation and fashion it anew in the likeness of his own body of glory, according to the working of his mighty power, wherewith he is able even to subdue all things into himself. Ihimlay po natin si Noel, pero ano po ang hope natin? Ano po yung pag-asa natin? Ang pag-asa po natin ay sa isang araw, one day, the Lord will resurrect the dead. And once na na-resurrect ng Panginoon ang lahat ng mga namatay, sinabi po ng Biblia, na sila po ay makakasumpong ng eternal joy and happiness na kasama ang Panginoon. Darating ang panahon na lahat po tayo ay haharap sa ating hukom. At kung sakaling dumating ito, ang inaasam po natin ay tanggapin tayo ng ating hukom. Kapapasukin tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang tahanan. At doon tayo makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Sinabi po sa John chapter 11 verse 25, sabi po ni Jesus, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though he dies. Nakahimlay at lilibing na po natin si Noel. Pero ang kanyang spirito ay patuloy na buhay sa paanan ng Panginoon. Kasama ang kanyang mga anghel na nagpupuri, nagpupugal sa kabutihan at sa katapatan ng Panginoon. Tawagin ko po si Pastor Dennis upang mapag-pray ang pamilya bago po tayo magkaroon ng last viewing sa katawan ni Noel. Si Dennis. Sa lahat, salamat po sa opportunity ng mga loved ones na ibang po ni Brother Noel. Ibang po ng Panginoon, nasa piling na po siya. Nag-enjoy sa galit na itong pinangako kayo sa mga niwala at mga palatala po sa iyo. Sabihin ko po, ngayong oras na ito, Panginoon, although masakit ang mawalan, pero salamat Panginoon, kayo po bibigay ng comfort po sa amin po. Alam ko po kayo may bahay, patuloy po ng comfort ng ito na salita. Together sa kanyang mga anak Panginoon, kayo po na kasama din po namin, tulungan niyo po sila, pamanahan, dito sa kaya po mga trabaho, sa kaya po mga family, na patuloy na comfort niyo po sila. Salamat po sa inyo po pangako sa John 14. Although we have trouble in this way, pero salamat na pinangako nyo na kung nasan kayo Panginoon na nandun po kami. At she said sa pagkanak ng mga sa buhay ng loved ones na nakidalamhati at nais ko po kayo na sila po anak po kayo ng Diyos sa inyong kapitiyan sa pamilyang ito Panginoon. Kaya tuloy po kayo sa kanyang lahat ng lahat po kayo. Tulungan niyo po kami na manalig po sa inyo, magkaroon ng pananampalataya na hindi niyo po pagpapabayaan at hindi niyo po and never forsake you po. Kaya maraming salamat Ama at manguna po kayo sa buhay po namin. Sa buhay ng pamilya nito, sa pangalan na po tayo na Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a
spring becomes the rose. I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend. If I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had. So many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are. Maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear you.